ayun na reviewin natin tong pagpatotoo ni Utol Smaglas, no. Kasi sinabi niya rito na hindi naman porket nagre-recording ka na sa 1.8 1.8 ka na, no. Tapos sinabi niya rito na parang siya nga una pang nagpatato kay Gab, no, para ma-recognize ni Gab. Kasi respeto 'yun. Hindi naman porket na nagpatato ka, oy. Ito kasing kasama ni Bench yata pangalan nito. Pilipilit niya na parang nagpatato tas 1.8 ka na. Gunggong din yung kasama ni Crazy Mix. Tatanga-tanga din 'to eh. Kaya pag ito hindi ko na papano nito mag-interview sa aking mga kumag nito Play nga natin. Kaya itong istorya niyan, pare. Yeah. Dahil nga dyan, ito yan. Gusto ko na talaga maging 187. Yung sigaw ng Tondo, tingin na rin naman sa akin 187 eh. Yung 187, sigaw, tingin sa akin, sigaw pa rin. Pero gusto kong patunayan sa kanila. Alam mo paano ko pinatunayan? Ewan ko lang kay Kial yung tattoo ng 187 na. Tingin ko ako una nagpatato ng 187. Nauna pa si Kial. Sa lahat ng grupo. Alam mo saan ako nagpatato? Doon sa pinuntahan mo yung kila parang yung sa kabila, yung nagkita tayo nung bago ako biniyahin ni yung sa studio. Oo, doon sa studio yun. Sa basta may pinuntahan tayong studio. Sa Pinay 3PT. P3T. Pinay Tripolantes. Hindi. Ay, hindi. 3 puntos. Basta doon lang 3P yata, 3P, 3 puntos. Parang mga ganun yata sila. Sila parang Timothy. Shoutout kila parang Timothy, mga tropa natin yan. Matik na mawala sa alaala ko na may dinahan pa tayong mga studio nun. Alam mo, kinukwento ko yung Ito, yung Yun na yung nagpatato ka doon. Oo, nagpatato ko doon ng 187 pare. Sa ibang tropa. May isang sigaw pa nga ako kasama nun eh. Ang napapatato 187 para patunayan ko kay Gab. Nung panahon din kasi nun, mainit din talaga 187. So parang karangalan din talaga na mapunta sa kanila. Nung panahon yun, karangalan talaga, na mapunta talaga sa 1.8 dahil kasagsagan ng 1.8 nyo. Tapos pupunta-punta na rin kami doon. Kaya, dahil pupunta kami dahil putok na rin ng 1.8. Kasama ko si Mr. Blaze at si Sunny Blaze ng Urban Crew. So, respeto yun eh. Di ba? Sabi niya nga respeto. Ako din, mataas na respeto ko sa 1.8 kaya pinatato ko. Actually, mas marami pa nga akong marami pa nga akong naunahan. Katulad ni Tuglax, basta marami dyan. Halos lahat. Ito si Smaglas kasi halos after niya, si Gab, tapos ilang buwan kami na eh. Ako na eh. Sumunod na sa akin si Tuglax eh. Nagpatato ko ng gabi na yon, nagpatato rin siya si Tuglax, di ba? So hindi mo masasabi na 1.8 ka na, di ba? Rin. Ngayon na yun, may massacre rin na sila. Oo, kumbaga parang na sila. Parang gusto kong mapunta sa grupo na to. Tsaka all-star kasi ni Mike Cosa yun patok na. Paingay. Ay hindi, actually nung ginagawa yung All-Star na may Cosa, nandun ako kasi ayaw pa ako palapatin ni Gab. Hindi, wag ka muna. Oo. Hindi ka pa ang dami kong pagkakataon. Hindi pa kami sure sa'yo. Tsaka ka na. Spy ka eh. Oo, tsaka ka na. Spy ka eh. Pero totoo siya, pwede niya akong palapatin dun, pero di niya pa ako napalapat. Pero ako tambay lang ako, wala, hindi ko ini-enjoy ko lang na nandun ako. Tsaka nandun pa si Mike Cosa. Kaya parang actually yung ginagawa yung my game ni Mike Cosa, nandun din ako niyan eh. Talagang hindi ka basta-basta rin eh, lalapat doon kasi pag di mo paka-close si Gab, no? Lumabas kasi ako sa sa critical ba 'yun? Basta ganun yung part 4 doon ko din sinabi yung badang kumakain ng buke. Yun yung tira namin sa mga kaaway ng 1.8 dati. So tas nandun pa si Kial, na taga sa amin, nakilala ko ng rapper na alam kong magaling. So parang sa akin na rin naman yan. parang tinitiis ko lang kahit inaano ako ni Gab. Punta siya, one time nagulat siya, Gab, may tattoo na ako. Parang, ulo, may tattoo ka na. Ayos siya na. Tapos yun na. Doon na nakuha loob ni Gab. Nagpatato na rin siya. Sige nga, patato na rin ako. Nasa nauna ka pa kay Gab Nawala pa ako nagpatato. Wala pa tato si Gab nun. Sabi nga ni Kiel sa episode niya, kapag may tattoo ka, priority ka sa pila ng recording pag sabay-sabay dumating. Mga may tattoo muna. Pares din sila, sabi rin ni Tuglax. Ganun. Kay Tuglax pala yun nga. Kay Tuglax, sinabi niya na actually, parang yun eh. Unspoken rule eh. Ay, parang unspoken initiation siya eh. Hindi naman siya talagang totally, parang pero volunteer eh. Si Badang, di ba? Meron din si Badang na parang, sige na nga, wanid ka na, may tattoo ka na. Parang ganun yung dati. Parang ganun kasi. Ganun sa 1.8 eh. Kung nire-respeto mo si Gab, patato mo, pakita mo kay Gab yung respeto mo sa kanya. Na
kumbaga hindi lang salita, 1.8 na ako, ganun. Hindi pakita mo, kaya ako nagpatato yun. Kaya disigtog lang, sumunod sa akin. Tol, halos lahat doon ng mga nandun, sumunod na. Kaya pag may tattoo ka ng 1.8, ibig sabihin yun, nire-respeto mo si Gab. Hindi naman yung grupong nire-respeto mo ng lubos si Gab mismo. Kapag na-appreciate ka ni Gab, automatic yun, magiging 1.8 ka na. Doon na namin nagawa yung eroplano. At limang album ko, underground, doon natapos sa 1.8, no? Si Gab lahat nag-mix, si Gab lahat gumawa, tapos lahat ng represent ko sa flip top ay 187 na. Kaya doon yun So play pa natin, no? Hindi naman ba si isang Bandang? bus na Oo naman. Sa mga Ang dami din namin pinagsamahan niya ni parang ganun. Sana gano'n rin kami niya na kasama din kami sa bahay nila third floor. kasama siya nun. Ano palabay-labay pala kami mga tirahan na. Shoutout kay la parang third kila Nanay Sonia. Kilala mo ba kung binibigyan ka ng respeto, binibigyan ka ng May dugo. Kanino galing kayo na ito, Glax? Sa episode nito, Glax. Loko-loko talaga yung mga ganun. sobrang laki din So, kasi paano to? pinagsamahan namin yan. Actually, yung nandun ako sa 1.8, pag pumupunta ako doon, lalapit yan. Dang, pengi naman pera, puta, gutom na ako Sige, kakain ka. Kakain kami niyan. Sasabay kami sa sa mga turo-turo doon sa 1.8, sa Pretil. Tapos susunod na araw, misa nga, nagugulat ako na, bakit? Baka may 50 ka, gutom na ako Puta, yan ang pinagsamahan namin ni Smag. At tumira din sa akin yan dito sa Baguio. Yung umuupa pa ako na binata pa ako. Kasi gumagawa ako ng mga event dito. Kukunin ko yan, si Smag. Kasi naging event coordinator ako dito. Sila Curse 1, J-Skill, third floor, Mike Cosal. Halos lahat ng 1.8 dinala ko sa Baguio. Gumagawa ako ng event. Yan si Smaglas, tumira sa akin ng almost 1 month o halos 2 buwan, parang ganon. Show lang kami ng show, tapos pag naipera na kami, yun, tumalalo siyang tumatagal dahil may panggastos na kami. Pero pangalan ko yung ginagawa naming front do sa ticket, tapos mga hip-hop sa Baguio. Kaya saludo talaga ako kay Utol Smag, no? Iniingatan mo pa rin yung samahan natin. God bless sa'yo, kapatid. At alam mo naman yan lagi, kapag wala kang pera sa Tondo, hingi ka lang sa akin. Parang kuya-kuya kasi ako na, kapatid ko yun na nakakabata Dang, pengin pera daw, walang pagkain Laging ganun sa akin yan at hindi ko pinapayayan. Alam niyan. Kaya pag nag-usap kami ng personal niyan, tinan mo, pumunta ng Baguio yan dito, grabe yan. Tinawagan pa ako ng gabi. Dang, hindi ko kasi nasagot yun. Tulog na ako alas 12. Umiinom daw sila nila Pistolero. Nila Flick G, nila sino pa ba nandun? Basta marami sila dito yung Batang Quiapo na show. Tapos kinaumagahan ako pumunta dun sa hotel. Nagmotor lang ako. So sabi niya, kagabi, ganun. Tapos nag-vlog pa nga kami. Ganun yung tao kahit malayo na. Utang na kahit malayo na yung narating. Binabalikan niya yung mga kasama niya dati. Yung walang-wala siya, di ba? So saludo talaga kay Utol Smag. At God bless sa'yo, kapatid. Iniingatan mo pa rin ako. Pagmamahal at respeto sa'yo. God bless. Ingat ka lagi. Mahal ka ni Kuya Badang. Pero bago ang lahat, shoutout nga pala kaya Bob, from USA. Pati kaya Luis. Yan, shoutout sa'yo. At shoutout din kay Guwapong Hayeso Haseyo. At shoutout kay Rubel Simon from Taguig City. Pati kay RJ Vivar. Shoutout sa'yo. Ang pangalan yan. Pati shoutout din kay John Mark Bellamar. Yan. At kay Tantang Castillo. At this particular point, si Mark Irvin Celis ng LPU Cavite, shoutout sa iyo. At shoutout din kay Jericho Joshua Benavides, shoutout. At shoutout din kay Kaito Kid, shoutout sa iyo. At kay Von, yan, shoutout sa iyo Bon. At shoutout din kay Nobleza Jefferson. At dumako na tayo dito guys. Alright.